Yeah, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng basehan ng bawat break it down na kung saan papanoorin natin ang laban ng Bisaya at ng isang Tagalog na si Ban at si paring Saint Ice pare. Pero bago tayo mag-umpisa, shoutout nga pala sa Alpha Guard, shoutout sa Rooftop Cafe at shoutout din nga pala sa Distinctive Clothing pre. Check nyo to. Yeah. Basta po tayo, si Tupac yan. Tamad lang akong tumayo mga pre. Pero yun, kamusta na kayo pre? Sana maayos tayo lahat. Huwag nga ating patagalin pre. Game na tayo pre, let's go. Siyempre, first time ko makapag-ahon at siyempre, napakasaya at napakaswerte ko na mapabilang sa event na to. Tayo na first time man sa ahon. Pinaka-stock na ahon of all time. At syempre, grateful palagi sobra. Pero lalo sa mga gantong pagkakataon na ma-line up sa gantong level na year-ender. Pag naging epektibo yung craft ko, material ko sa kanya is magiging classic yung laban namin. At syempre, pag naka-A-game din si Saint Ice at syempre sa mga freestyle niya, inasahan natin yan. Hindi ako sure exactly kung anong plano niya. Hindi ko na din inisip, nag-focus na lang ako sa gagawin ko. May mga parte nun na sinubukan ko i-refine at may mga parte na total di na tournament. Nag-experiment ako, so tignan natin. Sana pasok. Bukod sa freestyle niya na ang lakas niya mag-freestyle talaga, parang Gagi, isa din talaga yun no, sa freestylean. Puta na si Saint Ice. Alam mo yun, parang di ba yung freestyle tsambahan din naman no? Parang minsan okay, minsan hindi okay. Tayo na si Saint Ice pre, mukhang mas madami yung okay kaysa sa hindi no? So God tier mag-freestyle si Saint Ice. Sa pagsusulat niya naman is more on Taglish and multis, yun. Hindi siya, wala siyang overwhelming primary skill, tingin ko. Mas parang Camille. Putang ina na ito ni Saint Ice. Kala mo hindi nag-UFC ay nag-MMA Wala siyang overwhelming primary skill, tingin ko. Mas parang chameleon siya. Tinapos ko muna yung Primary skill, tingin ko. Mas parang chameleon siya. Tinapos ko muna yung round 1 ko kay Saint Ice bago ako nagsulat ng mga rounds ko kay J Black kasi may battle ako kay J Black. Pagkatapos ng laban ng J Black, may continue ako sa round 2 at 3. Yeah, yun. Dahil isa siya sa mga potential na kalaban ko dapat sa isa buhay, trinato ko siya as same. Walang extra pressure. Same battle, same stakes. And yeah, yung paghanda na binibigay ko sa most battles. Sana naganda ka tol. Nga pala pre, no, abangan natin si Saint Ice kasi kaya, di ba? Abangan natin si Saint Ice pre, kalaban niya si Sorhenyo yung next month. At abangan din natin si Ban pre, kalaban niya si Zaki. Fan mo ko, syempre. At sana maging maganda yung laban natin. At sana naman mabigyan kita ng magandang laban. Yeah! Yo, Ban! Pare ko, tatandaan mo lagi, Pilipino lang tayo lahat. About 16 day 2 nandito pa rin. The 10th, Las Piñas City. Pangatlong laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, mga represent collab, lahat ng MCs na buo-buo na liga. Syempre, Flip Top staff. Happy birthday ulit kay Kuya Billy. At Flip Top, magingay tayo lahat para sa parating nating laban. Solid yung suot ni boss no? Shoutout sa Rapolo pre. Shoutout sa Toy Aware, Pinoy Pawn Stars, Black Manila, Crown Manila, Hypebeat, Rapolo, syempre, RX Panda, Dark Horse Clothing, Bad Crib Clothing at lahat-lahat. At sa kanan ko, galing pang Lapu-Lapu City para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Ban. Nga pala pre, tangin na, nasubukan ko yung towel na suot ni Ban pre, binigyan ako ni John Leo. Gagi ang solid niyan. So kung trip nyo umiscore, PM nyo lang yung page ng Rapolo, PM nyo si John Leo, gamitin nyo yung promo code na Cripply pre. Tangin na pag di nagbigay ng discount, asarin yung duling pre. Joke lang. Shoutout AJ Conting Pogi, King Makilang Street Kid, Street Pharma, Dark Horse Clothing, Black Manila, Unhinged, Rapolo, Killians, Linya Linya, Kemore Vape Shop.
Bilis mag-shoutout. At sa kaliwa naman, Parañaque City represent para sa inyo. Magay tayo lahat para kay St. Ives. Mainit yung demeanor ko ay ice cold. Morning routine ko pang American Psycho. Palagi winning dito silver, this is white gold. Sa sobrang easy, I could do this with my eyes closed. Titinig niyo ba ako? Puking ina niyo, boy! St. Ice, Sida, pray for us. 8 methods, give me the loot, AOJ. Shoutout sa Pray For Us, pre. Kila Saint Ice yan. PM din kayo sa kanila. Pray for us merch ni St. Ives. Silipin niyo yan, mga bagong disenyo rin nila. At Tayo naghahiga si boss ha. nanalo ng coin toss si St. Ives. Pinili niya mauna si Ban. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang ban at ahon 16 day 2. Ban. Yeah. Utang ina. Utang ina, chok agad ah. Wait lang. Utang ina. Ano ba yun? Eto na lang, round 3 na lang unahin ko. Parehas kami nalaglag ng semis. Tingin nyo ba, nag-joke kaya talaga siya doon? Pero pre, alam nyo ba na pag yung pinaka-umpisa talaga na nakalimutan nyo, puta kayo na, nakakatakot yan sa stage. Alam nyo yun, yung parang nag-practice, tas puta kayo na di mo mahugot yung unang salita. Gagi mahirap yan. Pero tingin nyo ba, meron kasi ako naalalang ginawa ni, kung di ako nagkakamali si GL, no? Parang sinira niya yung sequence nung rounds niya. Tas biglang babagsak siya dun sa call out niya kay sequence. So, feeling nyo kaya, ganito rin kaya yun? Pero na bodybag to. Wala siyang freestyle na malakas kasi wala ring bagyo. Kanyang pangalan, Santo. Pero ba't ganyan, boss? Ikay kinawawa ng katanang di nangangailangan ng Diyos. Total parehas tayong talo, bro. Pag-iigihan ko manginsulto. Kapag naging ganap na santo to, iihian ko yung rebulto. Sabay magdarasal ako ng taimtim sa yuman. Maikli ano lang, sana lahat ng battles mo hindi umulan. Bad trip mga Bisaya sa'yo sa pantanga mo na gawain. Lalo na doon sa may bahaging lugar na mga bahain. Hinihiling mo kasi na bumagyo at tumatama dun sa amin. Dahil sa'yo napakadaming namatay na mga saging. Pero seryoso ang lala. Maraming buhay nawala. Habang nagpe-freestyle siya sa bagyo, kami nagpe-freestyle sa baha. Umaasa kasi sa mahika ng battle rap ang puta. Magic damage yung dala at nasa mid lang nakatoka. Parang ML pala nice, omatik lugi yan si tropa. Tiyak babagsak ang ice na parang ulti ni Aurora. Teka, tayo na mukhang may something dun sa second line niya eh. Umaasa kasi sa mahika ng battle rap ang puta. Magic damage yung dala at nasa mid lang nakatoka. Magic damage, umaasa sa mahika, pre. Kasi freestyle mahika, di ba? Umaasa sa magic damage, parang sa mid lang nakatoka. Parang mga mid sa, feeling ko Dota yung tinutukoy niya dito, pre. Kasi, yun, bilang tulad ko na isang pro Dota player, parang, alam niyo yun. Pag yung mga nasa mid doon, pre, dapat more on magic kasi feeling ko mas kailangan nila yun, eh. Parang ganun. Tapos nasa safe lane yung mga right click lang, pre. Pero so, yun pala yun. Parang ML pala nice, omatik lugi yan si tropa. Tiyak babagsak ang ice na parang ulti ni Aurora. Pero hindi, naiba na, na-revamp na yung ulti mga pre, but still applicable sa kanya. Outdated ka kasi. Sir. O mahina ka sa written. Pagdating sa verso, olats to. Nakakahiyang mas inaabangan yung freestyle kaysa sa mismong sulat mo. Isang buwan ka nag-isip, isang buwan ka nagsulat. Hindi ka man lang ba nabwisit na yung gusto nilang pakinggan sa'yo ay yung ngayon mo lang naisip? Kasalanan nyo, ba't lahat ng linya ko pilit niya re-rebatan? Kasi yung baon niya na sulat, hindi nyo hinihiyawan. Hiyawan nyo kasi yung mga written para si St. Ives mag-zone. At kung mahina, ating isipin na freestyle lang yon. Asa palagi lang sa freestyle, bad example lang to at nagpro-promote ng lazy writing, laging ganon kakupad. May gusto lang akong i-call out, sana'y pagbigyan mo't matupad. Putang ina mong Ice Rocks, galingan mo magsulat. Wala akong plano magkampiyon. Ay,
Laglag na pala ako. Parehas lang kami, laglag, pero mas dinamdam niya yung talo. Akala niya kasi siya yung magcha-champion, pero palpak tarantado. Habang ako umabot ng semis kahit wala akong plano. Freestyle niya about sa bote, daming MCs na mangha. Bumagyo, sabay nag-freestyle, napa-elibs ang madla. Nanalo ka lang dahil sa freestyle, pero writtens ang lamya. Ikaw ang tunay na nag-semis ng hindi sinasadya. Time na. Ang gulo ni Ban sa round 1 pre is more about parang more on freestyle ni Saint Ice pre. Parang feeling ko pinipilit niyang butasan yun, no? Na pinapaintindi niya din sa tao na puta kaya na ito ng Saint Ice, magpe-freestyle lang to dito eh. Yung sulat mo gago, supot. Parang ganun yung pinupunto niya doon. Tapos parang connectan niya yun doon sa baha na nangyari sa kanila eh, no? Kasi yun nga pre, binagyo yung mga tropa nating Bisaya pre, no? So yun, solid yung ender niya. Solid yung ano niya. Solid yung punto niya nung ender niya na ikaw Saint Ice tangina, parang gago ka, nakachamba ka lang nung ano, ikaw nakapag-semis ka nang hindi mo sinasadya pre. Parang ganun. Although hindi, yung kalimot niya, iniisip ko pa rin kung may babagsakan ba yun na malupit or joke talaga siya. Anyways, pakinggan na round 1 ni Saint Ice pre, let's go. Body bag daw ako. Grabe po, aray. Kaya pala sa amin ni Katana binigay yung bonus na Battle of the Night. Tapos, pero Papagikas yun. Tangina, nagpapagikas mo to? Gigas to? Tangina, feeling ko nag-ano lang to. Nag-update sa ano, mga kaklan. ngayon, tingin ko kay Arik, nandadaya. Kalabo ko taga Cebu yung t-shirt, Rapolo, Dropkick na Bisaya. Ano? Taga Cebu yung t-shirt, Rapolo, Dropkick na Bisaya. Drop pick na Bisaya. Walang ulan. Bumbero na may kanong dala. Speaking of ulan ha, buti tol nakaahon ka pa. Tila nananadya ka, boss. Tong presidente ng babad trip. Tinapat yung sinasabayan ng Diyos sa residente ng Atlantis. Kasi kamakailan, binaha ng respeto sa nakaraan niya na laban. Ako naman, nilaglag, pagiging mestizo na gawang kapansanan. Ganun pa man, andito na tayo sa isa buhay medyo finals. At aking ang bronze na kampyonato, malalaglag ka nga lang lalo, alam nila ako pinakamalakas sa lahat ng mga natalo. Kakabalik lang versus bagong ban sa liga. Gusto mo sumikat? Mamaya makikita mo yung ilaw para bang John Cena. Kasi fighter versus jiu-jitsu at karate. Sige, galaw mo kamay mo, pare. Alam mo kami mo pare. Ito mga Facebook shit eh, no? Tangina, para palang never back down na movie lang to. Gusto mo basagan na mukha? Ako? Ayoko. Lugi ako. Kasi Abra. Parang kay Abra yun na... Kung di ako nagkakamali yung laban nila yun, no? 2-on-2. battle ko Saint Ice, Chris Delano versus Abra Apex. ayoko. Lugi ako. Kasi last battle ko, Malarak versus Gaara. Talagang epic at binuhos lahat. Si Katana nagala Edward Elric na minura ang gods. Nadali ka ng lip cram na dehins tumodo sa pack. Kay Mashiba laglag sa semi sa puro lang jab. Hindi mo natumba yung maoy. Hindi daw malakas tong apple. Nung tinulugan siya ng fans, boy, biglaan dumalas yung stambol. Nakaasa ka sa audience. Spoiled kasi yan sa Cebu. Mag-react ka na lang, mag-angas ka na lang sa akin pag napareact mo na din si Marichu. Fuck you. Di ako nakokontrol ng crowd. Ron Artes nung nanapak, wala tong thirst for fame. Pang MVP, di man nag-champ, pang Mavs na dirt yung game. Sa Pang Mavs na... for fame. Pang MVP, di man nag-champ, pang Mavs na dirt yung game. Pang Mavs na Dirk yung game. Okay. Si Dirk Nowitzki. Ba? Nowitzki o Nowitzki? Sa arena, sa ako shooter. Shotgun sa bibig hanggang ma-burst yung brain at tsak natira ko pasok na parang Kurt Cobain. Kapag yung tira mo laylay,
kasi walang legit na quality. Ang kanyang panggipit na strategy, mag-sound effects pang wow mali. Ano ha? Goang ka? Natatawa lang sila sa antics, di sa dura mo. Sa adlibs pati mukha mo. Kasi mas matangkad ka na nga sa akin, tapos mukha ka pa ding unano. Tapos pag di naglanding yung suntok niya, pag di naglanding bara niya na nabigkas, patawa-tawa sa dead air para siyang naglaping gas, fucking whack. Pag di sila nag-react sa mga punchline mo, wag mong dinadaan sa sound effects. Ang ihahanda mo next time, bro, yung hindi Bisaya lang makakagets. Kaya anong ban? Anong ban? Di ako tulad nyo na de-define kung ilan yung napatapik. Ganun pa man, 3 pang Battle of the Night sa aking 3 na pagpanik. Nanatiling solid tong Saint. Ang naban yung mga false idols nyong napatalsik. Kaya nga sa lahat ng putyo, tanggal ka na. Ako lang yung nakabalik. Anong ban? Sinasaw Reference sa ano, no? lang sa kape, matiklamon kahit agahan. Dapat tong ban ay tumabi, manamang matotal sa banggaan. Kalaunan may ban sa vape, tsak masusmoke yan sa bugahan. Tanungin nyo pa si Alaric, di ba boss? Matagal ko nang nalagpasan yung ban, tapos na yung usapan. Mas trip ko yung ender ni Ban, no? Pero feeling ko sa ano ba yan? Yung rebat ni Saint Ice pre, hindi rin siya ganun ka tulad ng inaabangan natin. So, yan din yung problema no? Pag may nag-e-expect na sa gagawin mo. Eh, syempre, pag sinabing Saint Ice, tayo na freestyler na malupit, no? So, may expect ka na. Tapos parang pag hindi ni Saint Ice naabot yun, parang medyo maano tayo na, putang ina naman ito. Parang may something na ganun, no? Pero feeling ko sa lumamang yata si Saint Ice sa tingin ko lang sa round 1 ng konting-konti lang, bukod sa pareha silang sa tingin ko may medyo dragging na moment, ay pakiramdam ko mas may pawanto-wanto si Saint Ice, may mga gano'n na hindi siya naka sa iisang sa iisang angulo. Yung kay Ban pre, sa tingin ko kung lahat effective yun, yung alam mo yun, yung kahit in-stretch niya ng in-stretch yung about sa freestyle shit. Tapos yung mga Dota, feeling ko para sa akin kasi hindi siya masyadong naging epektibo. So, feeling ko it's either natabla yung round 1 o baka konting-konting Saint Ice lang pare. Tingin ko lang. Tingin nyo. Ano ba pakialam nyo sa opinion ko? No? Ano lang naman ako dito. Anyways, pakinggan na round 2 ni Ban pre, let's go. Ito yung round 1 ko nakalimutan ko kanina. Bago nag-ahon, lumaban kay J Black. Bisaya Conference na hype at pagkatapos ko sa Ice Water, meron kang Saint Ice na pa-back up. Pero paano tatapat yung ice na binigay mo na ka-match up kung yung ice nga na kampiyon ay ginawa ko lang pang warm up? Ice water. Ang pangit ang damit mo! Tangina kasi. Pray for us ang puta na yan, pang simbang gabi. Tangina, hibang ka pre. Sa mga nakabili dyan, may freebies siya. Kapag nakompleto nyo yung simbang gabi na suot yan, may sticker ka. Kaya niya daw tupiin damit ni Jonas habang suot niya pa. Napakasalbahay niya rin, no? Yabang-yabang mo sa battle, tas pang madasalin damit mo. Oo, mayabang to si Pogi. Kasi palaging nagsasalay. Paano depensa ng sarili kung sakaling mapaaway? Sana'y mamaster mo lahat. Judo, karate, tsaka Muay Thai. Tas in the end of the day, malay mo pre, mabaril ka lang ng tambay. Hindi na isa buhay ang laban natin. Kaya gets ko kung mag-o-overtime ka na naman. Lalamang ka malamang pagbilangan ng punches na magagaan. Sapagkat yan lang talaga ang natatangi niya na paraan. Nababakasakali na makadali kaya palagi sa maraming attacking papakawalan. Yeah. Para pag Kasi yun sa underrated na skill ni Ban pre, yung mga tugbahan niyang ganun. Tangin na solid yun pre. ng punches na magagaan sapagkat yan lang talaga ang natatangi niya na paraan. Nababakasakali na makadali kaya palagi sa maraming attacking papakawalan. Para pag-usapang punchline count, di siya manghihinayang. At pag binilang yung mga punch, ako yung mahihirapan. Bilang lang ang suntok ko na binibitawan. Pero pag tumama, yung kalaban ay yung bibilangan. Tangin na. Solid yun, solid yun.
Parang gustong pasabihin ni Van na, putangin na, konti nga lang yung punchline ko. Pero pag sumapok to sa'yo, Saint Ice, pukin ng ina mo. Parang solid yun. Mahihirapan. Isa pa sa maganda dun kasi parang na-setup niya ng maayos. Alam niyo, parang may build up pre. Pinakitaan niya muna tayo ng mga multihan niyang kakaiba. Maganda. Bilang Parang ang seryoso ng laban na to no? lang ang suntok ko na binibitawan, pero pag tumama, yung kalaban ay yung bibilangan. Round 2 pa lang, tumba agad si Jason Di Mayuga. Intro pa lang po yan, naka-beast mode na anyo na. At kung chase mo ay yung third yan ay di mo makukuha hanggang second ka lang iho. Ako dito, mangunguna! Pero joke lang, of course. Hangad ko lang sa ahon, Christmas bonus. Di ko nahabol ang third kasi tinalo ka na yun sa Motus. Eh ikaw, nanalo ka ba? Laban mo kay third, ikay natalo rin. Tapos talo ka na naman sa battle for the third, uy, foreshadowing. Kapag si Van laging one angle, kanyang ina-assume ako'y ganon kasi may footwork na sa battle, ang mga banat may patalon-talon, paiba-iba na ng mga punches ang pinambabato sa'yo ngayon. Pinakitaan na maraming angle tong lumalaban doon sa octagon. Yeah. Bawat suntok, umaapoy. So yun no, sa round 2 naman iba no, kung saan na siya tumitira pre. Unlike dun sa round 1 niya no. Pansin mo naman yun. Na ng mga punches As yun na yung pinupunto niya dito. ang pinambabato sa'yo ngayon. Pinakitaan na maraming angle tong lumalaban doon sa octagon. Madaming angle. Pinakitaan na madaming angle tong lumalaban dun sa octagon. Tangin na. Puntos yun pre. Bawat suntok, umaapoy. Pag aking sinimulan na magpabaga ng mga bara, tsak manlilito yan. Kaya tunaw yung ice nyo sa sobrang init kuman. Admiral Akaino versus Aokiji Kuzan. Eh di ko alam yung ban. Gago ka. Kahit Sorry pre, sa mga nakakaalam nun, baka pwedeng comment na lang. 6 minutes ka per round, di mo masasapawan to. Pinapatay mo lang ang oras, hindi yung kalaban mo. Aanhin mo maraming tira kung palpakpag asinta. Di ko napapatagalin pa kasi sapat na sa akin yung 2 minuto para pabagsakin ka. Yeah. Ganda no? Pinapatay mo lang yung oras. Kaka-overtime daw ni Saint Ice, hindi yung kalaban mo. Pre, mas trip ko yung round 2 ni Van kaysa sa pinaggagawa niya ng round 1. Mas balanse. Mas may elements, mas pang battle rapper. Maganda yung mga punto. Pahinga na round 2 ni Saint Ice, pre. Solid. Di ka na mag-rebat. Napaka-original na estilo nito. May bonus pang sayawan na LT. Kaya niyang kumombo na marami. Walang rebat si Saint Ice na naman, no? So feeling ko baka wala siya siguro sa mood ngayon, pre. Pero ang ulit lang, no? Di ka na magre-rebat. Parang yun yung intro. Baliktad yun. Napaka-original na estilo nito. May bonus pang sayawan na LT. Kaya niyang kumombo na marami. Kumombo na maraming nagaya na MC. Kasi kung papakinggan niyo na mabuti, ginagamit niya yung flow ni JBL ako. Porque the Bluetooth device is ready for connection. Papitik-pitik na nga yung mata nun, pinitik mo pa pati yung vision. Yung mga sarcastic na wordplay ni Lipcram, ginamit niya buong torneo. Tapos pagpupunto na, bigla na siyang nagtutunog surhenyo. Pinuna parody ni Cripply. Gamit parody. Lapok nga siya talaga. Pinarody yung parody. Ganun kakapatawa. Iba't ibang tinig ang dinig mula sa intro mo. Mic test. Oo, yung akin freestyle, at least yung estilo ko, priceless. Kaysa naman sa mga banat mong asin lang ulam ko, janitor ako, hindi ako sad boy! Tangay na pili mo, ikaw pa yung dinaya. Ikaw na nagnakaw, ikaw pa paawa. Ano ka, diskaya? Pinipilit na itong gimmick, makamasa, para siya kaagad ang like. Pero minaliit niya si Manda sa pamamasada ng trike. Kaya ngayon tamang victim signaling. Para may built-in na partida at madali na tanggapin mga maninipis niyang linya. Puta, simula, wala akong pira. Tapos biglang, saan God, Nika? Ganyan style mo, par. Magandang angulo, no? Parang sinisita naman ni Saint Ice ba na, putay na mo. Banat mo, magpapahawa kang gago ka, tapos bigla kang sanggatik. Ano, solid yun. Maninipis niyang linya. Puta, simula,
Wala akong pira. Tapos biglang, Sun God, Nika! Ganyan style mo, par. So kung round 1 si Ban yung bumubuta sa style ni Saint Ice, ngayon naman si Saint Ice naman yung bumubuta sa estilo mismo ni Ban, pre. Angas. Minsan paawa, tas bigla siyang yawa. Ano ka, bipolar? Kasi pag di siya nayayakap ng fans, kala niya ay napaka-tragic. Tang ina mo, di mo pa naranasan maharas ng mga prime na abranatics. Gagi, naalala niyo ba yun? Tangay na sobrang init ni Abra nun, tapos nakalaban silang dalawa ni Chris Delano. Eh syempre po tayo na, hindi pa naman natin alam yun, di ba, na kailangan pala maangas ka sa battle rap. Tapos si Saint Ice, tapos si Chris Delano parang pinagbababalagbag ng mga tao sa comment. Tangay na magandang, alam mo yun, yung parang yung past ni Saint Ice ay nagawa niya pang armas para i-angulo kay Ban. Solid. Ituloy nga lang yung hit. Kala mo di napapaiyak ng basher. Oy, Ban, huwag ka magpadala dyan. Dapat ang pinapakinggan yung rapper. Kaya makinig ka. Refleksyon mo yung moto na pilit mong itinalaga. Kasi sino ba naman bobo gusto mag-champion ng hindi sinasadya? Ayaw mag-jinx, nagbibiro, para may lihim na iba. Ganyan catchphrase mo para pag natalo ka na, hindi mapahiya. Pinagbigyan ni Lip Cram si M-Zite, inanggel pa nga niyang gago. Tapos siya hindi sinasadya kasi alam na alanganin ng kampyonato. Si Lip Cram, veteranong respetado, kaya nabash din ng mga tao. Pero hindi na ako magre-rebat o hindi sinasadya, parehas lang yan pag angkin ng pagkatalo. Yung confidence ko unmatched. Mula day one flip top, maangas talaga. At sa iba't ibang larangan, palag-palag kahit mabangas pa mukha. Minsan lang kasi mabuhay. Wala na akong pakialam kung mapagtawanan nyo pa. Kasi bilang lalaki, kung may gagawin ka, double or nothing, pangatawanan mo na. Gago, pre. Ang ganda ng round 2 ni Ban, no? Pero ang ganda din ng round 2 ni Saint Ice, pre, no? Parang mukhang magmamatter na dito yung syempre huling bumanat si Saint Ice, mas maaalala mo yung sa kanya. Pero ang ganda nung angulo niya na ano, parang yun nga, no? Parang yung about sa basher. Ay, ang gandang silip nun, pre, na parang putangin na mo, hindi mo pa raranasang mahit ng Abranatics. Eh, may Criplinatics na. Hindi, joke lang. Pero maganda yun. Tapos parang, alam mo yun, binigyan pa tayo ni Saint Ice ng pang-motivate sa buhay natin na, tayo na mo, pangatawanan mo, double or nothing, lalaki. Gago, ang ganda, pre. Tayo ang ganda din ng round 2 ni Ban, no? Kaso, di ko alam po, tayo na po, mukhang, mas ano ka talaga para lang sa akin, no? Mas natripan ko yung silip naman ni Saint Ice. Yun yung ano, sa tingin ko, parang kahit hindi masyadong madami yung angulo na, kumbaga pareha sila, no? Kumbaga si Ban, meron siyang isang round na hindi masyadong madami yung angulo. Tas medyo mas madami-dami yung dragging. Unlike dito kay Saint Ice na parang yun, ang konti naman ang angulo niya sa round 2 pero effective, parang ganun. Medyo naninibago ako dun sa ginawa ni Ban sa round 1 kasi madalas pag ginagawa niyo yun, alam niyo yun, tangina, nagiging epektibo. Di ko alam kung ano nangyari, pre, pero tangina, solid yung round 2 ni Saint Ice. Yun. Pahinga na round 3, pre. Yaw. Tinira pa yung sayaw. Wait ka lang, Chong. Huwag ka masyadong excited. On the way pa lang yun. Bahay na daw yung flip-top. Kasi isa sa nauna, pero ni isa walang na-inspira sa'yo na baguhan dito. Hindi ka nga gumawa ng YouTube channel kasi alam mong hindi ka nila susubaybayan, Migo. Kaya pala Ice name mo kasi yung nakasab, 0. Ako ang nauna. Tingin niya, dyan siya lamang. Sa sobrang advance mo, Mangmang, mas nauna ka pang maban kay Badang. 2013, naban na siya. Kasi masyadong pasaway. Sasabakin niya daw si Arik. Gustong pagbuhatan ng kamay. 2017, naban si Badang. At kung di nyo napansin, kasi nang hawak siya ng bata, tungkol sa kamay din. Parehas kayong naban dahil sa kamay nyo. Ayos congrats. So pag naglaban kayo ni Badang, ano yun? Hand-to-hand combat.
Naalala ko, napanood kita nung ako'y bibwit pa pare. Nakalaban niya si Abrat Apex. Sa DPD yun dati. Pag di mo talaga pansin ng oras, no, ang bilis-bilis mangyari. Kayo pala yun ni Chris Dinano, yung ini-skip ko lagi. Kasi hindi. Gago, ang ganda nun. May angulo sila na pareho, no? Kaso ang kinaganda naman sa ginagawa ni Van, kahit parang nabanggit na ni Saint Ice nung una, mukhang kahit papano convincing pa rin na, no? Di ba namang dati parang ganun. Kaso feeling ko nabawasan yung epekto dahil naunahan nga siya ni Saint Ice. Pero ang ganda nung kayo pala yun ni Chris Delano, no? Yung ini-skip ko lagi. Tangina. Pag di mo talaga pansin ng oras, no, ang bilis-bilis mangyari. Kayo pala yun ni Chris Dinano, yung ini-skip ko lagi. Kasi hindi ko pa talaga gets yung karakter mo na andusing. Pero ngayon, nagbago na. Di na paslit pa at uhugin. Malaki na ko ngayon at nagpalit na ng layunin. Itong ini-skip ko dati ay mas trip ko na tapusin. Di ba di... Tangina mo. Tangina, lumilate game si Van, pre. Nakapag-farm, pre. Ano, ang ganda nun. 8 lines ba yun? Or 6 lines lang? Kagi, ang ganda nung bagsak, pre. About sa skip, no? Tapos putang ina, solid na yun. Solid na joke na yun. Tapos biglang nasingitan ng yung ini-skip ko dati. Plano ko nang tapusin. Gago. Di na paslit pa at uhugin. Malaki na ko ngayon at nagpalit na ng layunin. Itong ini-skip ko dati ay mas trip ko na tapusin. Sir. Di ba dekada ka na sa raptol? Ba't ganto lang kahubog? Itong naban dahil sa kamay ni Banto madudurog. Parang taong mga bagong biktima ng mga sunog. Pagsapak ko dyan sa santo kung san-santo matutulog. Knockout ulit tulad nung round 2, napaka-basic naman. Kaya kita kinikonect kay Badang kasi pangalawang beses na yan. At kung maisipan mo mag-retire ulit, bukas palagi ang pinto. Pero bilang fan mo, huwag ka sana tumigil. Huwag ka sana tumigil sa paghinto. Tingin mo, Ice, pag nawala ka, hahanap-hanapin ka namin, do. Literal na Ice lang, talaga. Di ka naman diamante o ginto. At yung Ang ina, no? Literal na ice lang talaga. Di ka naman diamante o ginto. Tangina na ito, diba, no? Solid yun. tingin mo, Ice, pag nawala ka, hahanap-hanapin ka namin, do. Literal na Ice lang, talaga. Di ka naman diamante o ginto. At yung di umanga sa Ay, tulog yung tao no? Putang ina. na Ice lang, talaga. Di ka naman diamante o ginto. At yung di umanga sa akin ng goat, okay lang po, tanggap ko yan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Di na rin ako naniniwala sa mga idol, kaya basag yung santo dyan. Tangina. Basag Tututo ka ng yung santo dyan. At kung tingin mo yun ay joke, ikay nalak sa trap ko man. Ako'y paganto-ganto lang. Ito yung sayaw ko. Sa ribat ko, nagkwakwando-kwando. Kaya lakas talaga rin sumayaw, no, pre? Alam mo yun, para mapapaindak ka talaga at di ba? Pero ang ganda nun, ang gandang, teka, tapusin muna natin siguro. Isang hampas ko lang ng fake joke with sayaw agad pumanaw. Pinakita ko lang sa mga tao sino mas malakas humataw. Hindi na masasalba ng freestyle. Tumagaling yung santo. Kahit bumalik yung bagyo, walang sinabi yung freestyle rap mo sa fake joke dance ko. Gagi, ang solid nung round 3 ni Van, pre. Pakiram round 3 niya yung pinakamalakas niya para sa akin, no? Gago, tangin na, sobrang lakas, sobrang... Ito na yung feeling ko, baka yung mga critics na binabato sa kanya ay kahit papano tinake niya ng maigi, no? Kung san-san tumatama, ang gaganda din ng mga, alam mo yun, yung mga palaman niya sa punchline, putangin na, ang susolid din nun, pre. Ano pa ba? Yun, yan yung maganda sa fake joke, no? Pag nalagyan mo siya ng ibang flavor, tangin, nakakagatin talaga. At lalo na kung maganda din yung acting mo. At pakiramdam ko nagawa ni Van yun.
Solid yun. At solid din yung pagkatapos nun hanggang sa lumapag na sa Ender. Para sa akin yung round 3 ni Van, ayun na, ang lala nun, pre. Solid, pinakamalakas na round niya yun dito. At konting kwento lang, no, tangina, manonood dapat ako niyan. Kung mapapansin nyo kung di ako nagkakamali mo sa round 1, andun ako sa gilid eh. Tama, kasi pagkatapos na itong battle ni Van sa ni Saint Ice, kami na yata ni Zach yung sunod. So, kinakabahan na ako nun, pero yun, tamang nood-nood ako sa kanila. Gagi nung narinig ko si Van na, tangina, nakalimutan ko yata yung round 1 ko. Yung parang sa round 1 niya, which is yun nga, nakalimutan niya pala talaga. Umalis na ako nun, sabi ko, putang ina mo, gago ka, manonood pa naman sana ako sa'yo. Pero ang nangyari nun nakakaiba, pre, kasi habang nasa CR ako, ang tagal ko sa CR nun, nagpa-practice na lang ako dun kasi parang mga huling practice ko na yun bago sumalang eh. Tapos biglang out of nowhere, putang ina, may biglang nagwala na ganyan. So pagkatapos ko, tangina, bigla ako lumabas eh. Parang, gago, ano nangyari dun? Sabi niya, gagi, ang lakas nung fake choke ni Van, parang ganun yung ano. Tignan nyo sa most replayed, bro, siya pa yung nandito, diba? So, yun, solid na round 3 mula kay Van, pare Goy. Pahinga natin si Saint Ice kung kaya niyang palagan yun. Gago, na Umay late game ka, ka. puki ng ina mo. Puta, nasira lahat ng maganda kong battle ngayong taon ng puta. Paulit-ulit yung angle, tol ah. Combo na ba yun? Siniskip niya kami dati, ayun, bobo siya ngayon. Tangin na yan, pre. Gago, tangin na yan naman yung ano kay Shane Ice, no? Alam mo yun, yung parang tangin nakala mo lamang ka na, tapos bigla ka pang sisingitan ng mga ganon, gagi. Sorheño versus Saint Ice, pre, putang nakaabang-abang to. Tapos, sumayaw pa para makuha ang digang nyo. Sanay na kami makakita ng unggoy na sumasayaw sa Manila Zoo. Puki ng ina ka. Pangit ang battle natin ang puta. Pero ito yung bagong pandayo ng Cebu. Kasi busy na si J Black. Nag full time na sa Dota. At sa pagdidesign ng kanyang brand, yung pamunas niya ng luha, kaya si John Leo, Gago. binababad siya sa exposure para lang instant sikat. Ngayon tong papampam na fruit vendor, galawang industry plant. Kasi record niya daw sa Bisaya 20-0. Tinalo ka ni Pen Pluma, alam mo din legit tong info. Kaso bata ka ni John Leo kaya hindi ni-release yung iho. Sobrang idol mo si J Black tsaka si Yang Wan. Ni-remix yung stilo kasi binito nila yung laban tapos dinilit yung video. Yung sulat ng Pluma na harang nyo, nagaya kay Del Pilar yung bars. Yung sulat ni Pluma na harang nyo, nagaya kay Del Pilar yung bars, yung peke lang yung pagka-smoke nito sa pen na parang telegram na cards. Sa galawan nyo na yan, mas mataas sa atin na match up yung mga nalagpasan natin ng quarter. Sa sobrang whack mo, si Looney hindi nagpalain Gago, ano yun? ng quarter. Sa galawan nyo na yan, mas mataas sa atin na match up yung mga nalagpasan natin ng quarter. Sa sobrang whack mo, Gagi, kung di ako nagkakamali, yun yata yung usap-usapan na ano, kumakain si Tipsy D. Tapos, kitang-kita sa screen. si Looney hindi nagpa-line up, huwag ka lang makasama sa poster. Kasi umiyak to sa advice ni Looney. Kahit goat, bawal na masitayan. Kesyo baka ma-angle daw sa tourney, tumahak to ng maling daan. Nung gusto mo sabihin niya sa mga bars na warm up, mangunguna. Yung spirit ko kanina na, may spirit to warm up, mangunguna, mga gamit na ang puta. Uy, bago, ang bagsik naman. Sa kada galaw ni Looney, asar tong gago na parang si Bad, tapos sa podcast din na yun. Sinabi Parang si Bad sa pad. Okay. niya si Lip Cram nagchat-chat sa grade 9. In-expose nitong marahan. Kung totoo man yun, dapat ma-headline. Very wrong itong tawanan. Pero nagsisi daw siya, di nga nasama sa sulat. Pre-menor trip mong gatasan, ditong halimaw daw sa gubat, predator din yung galawan. Yung way of thinking, Tito Badang, dapat sa'yo mamaya pa. Kasi yung fruits of labor na itong ban ay lamog parang papaya, kaya paano naging organic to? Parang Jim Jones, yung following kanyang nilason. O kaya parang scientist kasi nag-iimbento to, makabuo lang ng reaction. Nag-imbentong may crush si Crippling Lady Guard kasi siya dun mauuna. As if naman meron tayong pakialam na nasibak niya si Luxuria. Nag-imbentong kabit ni Enigma si Ma'am Nenya
Napaka-tasteless na creature. Pineke niya yung imagery parang AI para ma-paint niya yung picture. Nag-imbento tong puki ng ina na virgin at single si Plasma. Tanga, mas marami pa yan napasok na pempem sa clinic na pangraspa. Kahit Mike, pangalan ni MP3, nag-imbento siyang Gian. Kasi daw, gay yan. Ang galing mo dyan, bay! Sanay na sanay magsinungaling yan sa Mike! Kaya paano magme-make ng history? Yung kinatha mo fake lang. Sana mayonnaise yung cream ng inyong mango graham. Ang sarap na bisko. Simple, ang simple. Ang ganda ng angulo niya, pre, na parang tayo na mabaan, puro ka imbento. Diba kasi meron din naman mga battle MC na umaangulo nung ganun. Pero hindi siya ka-convincing tulad ng ginagawa nito ni Saint Ice. Maganda yung pagkakalatag ni Saint Ice, pre. Ondehin, dapat Janice Lotterin kasi peke na buo mo na foundation parang money laundering. Ako mas deserving maging medyo champion. Yung dinadayo sa kanila, tos lubuwa. Yung utak na dinudot-dot. Tapos itong pandayo nila, wala man lang yan food for thought. Pag nagkwento na, imbento, baka maging alamat to. Alaga ni John Leo kanyang record, pang boxing kanyang laro. Hindi sinasadya, ultimo siya. Sa sarili walang tiwala na ko. Kaya kung di totoo produkto mo, bakit sila dapat maniwala sa'yo? Durog na nga tong prutas ng yung roots ma-expose. Sunog agad tong ban ng aking matusta sa rose. Di abot ng lahat ng aking sulat kaya isinuka ng odds. Pero walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Yeah. Flip the bounce. Sa round 3 naman, no, dun siguro papasok yung mas madaming suntok-suntok na jab-jab si Saint Ice. Pero dun sa Haymaker, dun lumamang si Ban, pre. So, para sa akin, preference ko, no, mas natripan ko yung ginawa ni Ban sa round 3. Doon na yung pinakasagad niya, alam niyo, yung parang, tangin na, ito na yung lahat ng kalakasan ko, putang susulat ko na dito lahat, parang ganun. So, para sa akin, yung round 3, malinaw na kay Ban yun. Pero hindi din ganun kalayo yung diferensya. Feeling ko kung iskoran siguro. Pero ano, wala parang, yun, kompleto na yung round 3 ni Ban, pre. So, para sa akin, round 1, gabulbul lang na Saint Ice. Round 2, yun yung malinaw ni Saint Ice. Tapos ito namang round 3, para sa akin, malinaw na Ban, pre. So, yun. 16, Ban versus Saint Ice. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Yeah. Ang boto ng urado, 3-2. Mag-iay tayo lahat para kay Saint Ice. Tol, magingay tayo para kay Ban, magingay tayo para sa Cebu. Check tayo ng tag-isang judge lang, pre, kung sino ba yung bumoto sa, Maraming salamat sa inyo pa. Teka lang, pre-sale pa pala to. Yo! Flip top, Merry Christmas! Batang Rebelde! JD! Three-way! Day 3. Yo, Jay, Yun. Check lang tayo ng dalawang hurado, pre. nga pala, binoto ko ako yung isa sa mga bumoto kay Saint Ice. Kasi para sa akin, nakuha niya yung round 1 tsaka 2. Then yung round 3, siguro pwede ko na ibigay kay Ban. Kasi parang mas nagka-moment yung round 3 ni Ban. Pero sa mga angles naman, tingin ko para sa preference ko, mas naging effective yung mga angles ni Ban. Yung angles ni Saint Ice sa round 1 and round 2. Then yung round 3, doon nga medyo talaga nakabawi si Ban. Pero yun, para sa akin na binoto ko si Saint Ice. Props pa rin kay Ban. Parehas pala kami ng nito ni J-Dogs, no? Yo, what's up, Soreño? Ako is bumoto kay Ban. Malakas din yung Ito naman, kiba, igagi, no? Tangin na binoto ni Sorhenyo si Ban. Tapos sa next event, magkalaban si Sorhenyo sa kasi Saint Ice, pre, no? So, bukas na anggulo na to para sa kanila. Tangin na, bahala na sila dyan. What's up, Soreño? Ako is bumoto kay Ban. Malakas din yung sulat ni Saint Ice. Hindi ko alam kung dahil lang sa technical problems o medyo napuputol-putol kasi yung dulo ni Hindi ko alam kung kinakapos siya o dahil sa technical
issues. So hindi ko masyado ma-digest yung lalo yung round 3 ni Saint Ice. So binigay ko siya per round. Binoto ko si binoto ko si Ban sa first round, tapos Saint Ice second round, and then naging deciding round sa akin yung round 3 One shot. per round. Binoto ko si Ban sa first round, tapos Saint Ice second round, and then naging deciding round sa akin yung round 3. Medyo malakas yung pagtapos ni sa round niya, at saka sa yung buong pangkalahatan na round si Ban, kaya doon lumamang sa akin si hindi ko alam, pero either way pwedeng mangyaring kay Saint Ice yun, pero sa pagkakataon to dahil hindi ko masyadong na-digest yung round 3 ni Saint Ice, Ban ako. Kage, so Shoutout kay Saint Ice yun. ano pala, no? Parang hindi niya daw masyado narinig. Kumbaga, boto ni Sorhenyo round 1 kay Ban. Kasi yung 1 pre, dikit din naman eh. It's either yun nga, it's either pwede mong tablahin or konting Saint Ice. So yung toe malinaw. So hindi din naman pala mali yung pag-isip natin. No? Kahit pa paano pala, medyo tumatama din naman tayo sa mga paghula-hula ng mga gantong klase ng laban. Pero gagi ang solid lang, no? Tangina. Tingin ko magkakaroon ng simpleng kwento to, tong gantong nag-judge si Sur, tapos sabihin ni Saint Ice, putangin na mo, gago ka, hindi ka nakikinig, fuck you, ganun-ganun niya si Sur, no? Dahil Sur naman, putangin na mo, ang pangit ang laban mo, hindi kita pinakinggan, di ba? Putangin na. So yun lang, maraming salamat sa panonood mga kaibigan, at cut ko na to, sa mag-iingat kayo palagi mga pre. Kita-kits soon, yeah.